Ito ang mga pangyayari sa likod nito. Uy, hindi ko kaya. Magmisyon. Biyernes ng hapon nang may pumuntang isang tatay Ay, sa aming magtutungkod ka tindahan. talaga? Niyaya niya kami na pumunta sa kanilang bahay. Tuwing linggo raw kasi, kasama niyang kanyang kaibigan, nagtitipon sila sa bahay nito. Actually, ang hanap talaga nila ay simbahan. Gusto raw kasi nila magsimba tuwing araw ng linggo. Kaya nagtanong-tanong daw po siya sa mga kapitbahay namin kung meron daw simbahan dito sa aming lugar. Naghahanap din sila ng pastor na makaka-fellowship nila. Sa kanyang pagtatanong ay ako nga ang itinuro ng aming mga kapitbahay sa kanya. Agad niya naman akong pinuntahan dito sa aming tindahan. Dahil dito rin naman ang aming bahay. Salamat sa Panginoon at pinadala siya dahil tagal na talaga ako nananalangin at makakasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. At dahil bago pa lang kami dito sa lugar, wala pa kaming simbahan na masasabi o church building na pagdadausan ng mga gawain tuwing linggo. Kaya naman sa aming pag-uusap ay nagdesisyon ako na kami na lang ang pupunta sa bahay nila at ng kanyang kaibigan. At yan na nga ang aming mga karanasan nung unang pagbisita namin sa kanilang lugar. Habang tinatawid namin ni Mami yung mga lugar na ganito, ay naalala namin noong kami nagtatrabaho sa research. Minsan, Opo. sasalubungin ka talaga ng maraming aso. Tatawid sa mga pilapil ng palayan, tutulay sa kahoy at kawayan, mapuputikan ang mga paa, mapupunta sa mga lugar na hindi mo naman pinangarap na puntahan. Sa totoo lang, nung kinausap ako ni tatay, kakaibang excitement talaga ang naramdaman ko. Kaya maagang maaga pa ng araw na ito ay gumayak na talaga ako para mapuntahan si tatay at ang kanyang kaibigan. Sa pagpunta namin sa lugar na ito ay may na-discover kami ng mga bagay. May mga tao talaga palang nakatira sa ganitong mga lugar. Parang napakahirap ng kanilang kalagayan at payak na payak ang kanilang pamumuhay. Yung bata kanina, 6 na taong gulang na siya, ngunit hindi pa siya nakakapag-aral dahil malayo sila sa paaralan. Napakasimple ng balon na pinanggagalingan ng kanilang inuming tubig. Napapalibutan man sila ng maraming palay ay kulang naman ang kanilang pagkain sa araw-araw. Araw-araw silang tumatawid sa ibabaw ng ilog sa pamamagitan ng mga tulay na kawayan. At hindi mo talaga kayang ilarawan kung ano yung kanilang pakiramdam sa ganitong klase ng pamumuhay. Sa mga hindi sanay sa mga ganitong lugar ay masasabi mo talagang hindi mo kayang mamuhay sa ganitong mga lugar. Ayan nga halos hindi maihakbang ni Mami ang kanyang mga paa sa tulay na kawayan. At kitang-kita kung talagang takot na takot siyang mahulog dahil ang kanyang babagsakan ay malalim na tubig. Napansin niyo ba yung aso? Sinimplihan lang yung tulay. Ganon din naman si tatay. Meron palang mga daan na to na hindi mo aakalaing daanan ng tao dahil madamo at sa gilid pa ng ilog. Sa pagkakataong ito ay talagang maiisip mo na napakatyaga ng mga taong tumitira sa ganitong lugar. Pasikot-sikot, masukal at talaga namang napakadelikado lalo na kung gabi. Hindi ka sigurado sa bawat hakbang kung safety ba ito kung mayroon ka na palang maapakang ahas o anumang mababangis ng mga hayop. Kaya malaking bagay rin talaga na mayroon kang alagang aso sa mga ganitong lugar. Siya nga pala medyo mahaba na ang ating video kaya dito ko na muna tatapusin ang ating kwentuhan. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. God bless Philippines. God bless all the nations of the world.